Alright, kadarating lang po na mga balita, no? Napakagandang balita nito dahil magbibigay sa atin ng inspirasyon yung babanggitin natin ngayon. At dahil sa marami tayong mga kababayan ang nagtatanong with regards to doon sa kung ano na ba ang latest doon sa capping o doon sa quota na tinatawag natin, napakagandang balita nito dahil mayroon tayong kumbaga nasagap na balita. Hindi ito chismis, hindi ito kumbaga usapang kanto lamang, pero makita natin na maraming siguro may ilan sa mga provincial government ang susunod doon sa New Brunswick at British Columbia na magdaragdag ng kanilang quota sa kanilang provincial nomination at syempre sa kanilang express entry draw, no? So, noong nakaraan lang ay halos hindi ganoon karami, pero makita natin yung development ng pagtaas. So, una na yung British Columbia na nagpanukala o nagsabi sa federal government na taasan yung kanilang kumbaga quota ng from 8, kung di po ako nagkakamali, from 8,000 yung naging draw nila noong nakararaan. Hinihiling nila na gawin itong 11,000, ano? At doon naman sa New Brunswick, hindi ako masyadong specific, pero ang sinasabi doon, parang tumaas o magdadagdag ng 250 na applications ang sa kanilang quota sa provincial nomination. So, ibig sabihin nito na napakagandang sinyalis nito na maaaring magbigay sa atin ng pag-asa sa mga susunod na buwan na yung mga iba't ibang siyempre provincia province dito sa Canada ay sumunod sa ganitong usapin, ano? Kasi makikita natin balang araw na darami at darami yung iba't ibang mga trabaho at siyempre yung kakulangan sa trabaho ay mapunuan din. Ilan doon sa mga sinabi ng New Brunswick nga ay dahil sa tumatanda o marami yung matanda na population nila, kailangan nila ng mas maraming workers doon at skilled workers, ano? So sana nga mangyari yung mga susunod na panukala na yon. So usually naman kapag nanggaling na po sa provincial government at nakita naman ito ng government ng Canada ay usually sinusunod naman ito kasi ito yung pangailangan kasi ng province, hindi po ba? And ganun din sa British Columbia. Alam natin na autonomous sa mga province ito, but syempre kailangan pa rin nilang humingi ng pahintulot mula sa federal government para nang sa ganun ay may pagpatuloy yung tinatawag nating allocation o yung quota doon sa pag-hire ng mga tao dito sa Canada, lalong-lalo na yung mga skilled workers. So ibig sabihin nito, magandang simula ito ng dalawang province ng New Brunswick nga at ng British Columbia, at sana nga sumunod yung yung mga iba't ibang territories pa o province pa ng Canada para na sa ganon ay mas malaki yung maging mas malaki yung magiging application o kaya yung quota kung tawagin nga natin, At ang kainaman pa dito ay kasi ang reklamo ng mga employer sa New Brunswick at dito sa British Columbia, dahil nga sa malaki yung matandang population nila, nahihirapan talaga sila na humanap ng mga workers. And syempre, tandaan po natin doon sa paglaki ng population o paglaki ng quota o kaya naman ng kanilang hinihiling sa federal government ay yung prioridad. Yung priority nila, syempre, of course, yung ng mga nandito na muna sa Canada at yung mga may papel na muna dito, mawawalan ng papel o kaya naman ay in between, kumbaga yung implied status kung tawagin natin, yung mag-expire pero naghihintay. So, ganun ang nangyari. So, again, priority pa rin yung mga nandito sa Canada, but it doesn't mean na hindi na po sila kukuha sa labas ng bansa o kaya naman sa outside Canada. So, syempre, karamihan pa rin ng kanilang prioridad ay nasa healthcare, education, skilled workers, system, at iba pa, So, yung sa, kumbaga, industrial, Pag sinabi natin industrial, pwedeng sigurong agricultural o kaya naman sa carpentry, parang gano'n. So, depende sa pangailangan ng isang lugar o ng isang province. Pero, ang kainaman dito, yung pinapanalangin natin na madagdagan. Nabanggit ko na rin po ito sa nakaraang vlog natin na sa mga susunod na panahon, sabi natin, sana ay madagdagan yung yung quota o kaya naman sana madagdagan yung applications na kanilang pinaprocess. Although sabi natin sa mga nakaraang vlog natin
may backlog doon sa kanilang sa pag-approve ng iba't ibang application, pero hindi nangangahulugan yon na tataas uli yung tinatawag nating backlog nila, no? So depende na ngayon, sabi ko nga noong nakaraang vlog natin, may mga tools naman na silang ginagamit kaya na mas napapabilis, no? So asahan natin sa mga susunod na panahon na ganon yung mangyari, mas mapabilis yung pag-approve nila ng mga papers ninyo, kaya kasama na po kayo doon ng family ninyo, and mas mapabilis naman yung pag-distribute nila ng tinatawag nating invitation to apply or the ITAs. Napakahalaga ng ITAs, ano? Kasi kung wala kang ITAs at nag-apply ka for let's say provincial nominations o kaya naman ay express entry, nangangahulugan na hindi ka kasama kumbaga, no, sa pool. At kung na-invite ka naman for yung nga sumulat at mag-submit ng iyong documentations o kaya ng documents para sa ganun ay makakuha ka ng slot mo for ITAs, so nangangahulugan na kasama ka. Ganun lang po ang ibig sabihin niyan. So sa mga susunod na panahon, naasahan natin sana ito yung panalangin natin na lahat ng probinsya ay magkaisa, na dagdagan pa yung quota o kaya naman bilang ng daming nilang pwedeng i-approve. At ang katotohanan niyan, ang nagiging hadlang na lang talaga sa pag-approve o kaya naman sa pagkuha nila ng mas maraming papers ay yung mga nandito na talagang pinaprocess naman nila at talagang binibigyan pansin nila, no? So ibig sabihin yan ay sa mga susunod na panahon, sana mas mabawasan yung mga o mas mabigyan na kumbaga ng priority yung mga nandito at ma-approve na yung kanilang mga papers, at nang sa ganon ay syempre yung next in line naman yung mga outside Canada naman, ano? Sana nga mangyari yung panahon na kung saan ay ma-approve na lahat ng nandito sa Canada at mabigyan na ng papers, and then kukuha na lang sila ng mga workers nila from outside Canada. So yun ang ating panalangin. So yung good news natin na ito ay bagong-bago lang, at gusto natin ipahati sa inyo para sa ganon na yung mga nangangarap na makarating dito sa Canada ay mabigyan muli ng pag-asa, no? Lalong-lalo na if you're thinking about your family, if you're thinking about your future, no? So sana nga ay nakapag-inspire yung pag-uusap natin ngayon. Panalangin natin, think positive, na mas ganahan pa ang provincial government at ang federal government sa pagpapabilis ng mga approvals na yan, and syempre yung invitations from outside Canada, and of course yung approval ng mga nandito sa loob na ng Canada, no? So yun ang kainaman dyan. So yun ang ating panalangin, at sana ay na-inspire ka doon sa ating pag-uusap ngayon. So maraming salamat po, at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Nasa muli po, paalam.